gising. Actually, hindi naman ako ngayon na ngayon mismo 'no, siyempre nag-aaral pa po tayo ng ating, tatalakayin. Pero, ito po ang paksang, tatalakayin natin. Magandang madaling araw na po sa'yo. Ito po yung paksang tatalakayin natin. Ah, yung pong viral na video na may nagpa-tattoo po sa noo dahil sa inaasahang, premyo o bibigyan po siya ng pabuya ng may-ari po ng ano, ng, takoyaki. 'Wag na nating banggitin ang pangalan na Taragis. May April Fool's Day prank, pero napatunayan po na ito po ay scripted. Kaya lang yung tattoo po hindi po scripted, talagang nagpa-tattoo 'no. Suriin natin 'yan, hindi po original 'yan, napanood ko na po yung original niyan, eh. Okey, pag-uusapan din po natin yung pong, kaganapan ngayon sa WPS, tagumpay po. Yung pong, drill 'no, 4 na barko. Tigi isang barko, yun na pala yung drill. Akala ko yung ano, yung mga military drill na putyan mga magpapasabog ng mga torpedo, mga missile. Akala kong drill gano'n, eh, kasi yung balikatan parang giyera, 'di ba? 'Pag nag-drill sila sa balikatan. Akala ko gano'n po yung, military drill na isasagawa na marami masyadong barko, na parang haharangan. Bigo po ako, eh. Nakita ko po tigi isang barko sa Pilipinas, isang barko sa Australia, Japan at US, tig-iisang barko. Yun po yun po yung nakita natin 'no, at ito po ay, pinagbubunyi na tagumpay. Kung bakit po tagumpay, malalaman po natin 'yan. At pag-uusapan din po natin ito po 'no, yun pong isa sa pinakamagandang proyekto ni Pangulong Duterte, yung pong tinatawag nating Build, Build, Build. Ay akalain niyo po na kino-question ngayon 'no, yung eto ba talaga yung golden age? Panay pinagdududahan. Alam po ninyo, mahirap pang pagdudahan yung nakita namin, mahirap pong pagdudahan yung nasaksihan namin. Thank you very much kay Gigi na nagbigay sa atin ng $199 na pangkape. Teka muna, ayaw mag-ano ni Gigi. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Ano nga po kung okay naman yung sounds natin. Kasi hindi po ako nakapag-charge ng mikropono. Baka nangungungo lang, pakisabi lang po. Okay. Alam niyo po, kwento lang natin 'no, sa mga hindi po nakakaalam, meron pong April Fools. Hanggang ngayon po, tinatalakay 'yan. Yung isang, brand ng takoyaki na nagngangalang, anong tawag dito, Taragis. May pa-contest po sila na kung sino nung April Fool 'no, 7 pa lang naman ngayon. Kaya 1 linggo na 'tong pinag-uusapan. Pero iba-iba po yung, naganap. Ngayon po umamin na yung ano, yung may-ari ng takoyaki na ito ay planado 'no. Gusto kasi nilang makakuha ng promotion sa kanilang ano, so 100,000 talaga pong binigay ng may-ari, in fairness. Ganito po kasi 'yan, eh, 'no. Ang nakalagay do'n sa, kung sinong unang magpapatato ng Taragis dito sa noo ay, bibigyan na nila ng 100,000. Pero ito po ay April Fools, prank 'no, prank po 'to. Tapos may nakalagay dun, pindutin niyo 'to for the rules 'no. So yun yung, ah, napanood ko yung original niyan sa US, eh. Hindi ko alam, luma na yun. Yun kasi real emotion kasi nagwala yung mga tao, ang dami nakisimpatya
yung istasyon ng radyo, kung sino una mag-istasyon ng radyo, magpatato, bibigyan nila ng $100,000. Eh, $100,000 sa Amerika, ang laking pera nun, di ba? Dollars yun eh, kumpara sa Pilipinas. Anyways, yun nga po, may nagpatato. Tapos, pinagtawanan nila, pumunta ron sa istasyon ng radyo para i-claim yung 100,000. Yun po yung simula, yun po yung original. Ngayon, eto po, yung pinagtawanan siya, tapos sabi, hindi mo ba nabasa yung rules? April Fools lang to. Paano kayo magkiklaim April Fools lang? Kaya dinimanda sila nung tao. At yun nga, yun yung katwiran nila na hindi nila kasalanan yan kasi nilagay naman nila na April Fools. Thank you very much kay Healthy Lifestyle na nagbigay sa atin ng $2 na pangkape. Ang hirap naman pindutin ng ano. Okay. Pero nung kinasuhan po yung radio station na to, yung sinabi ng judge, ay hindi nyo po pwedeng gawin sa tao yan. Hindi nyo pwedeng ikatwiran na April Fools. At hindi nyo pwedeng sabihin na naglagay kayo ng rules na ito ay prank lang. Kasi may pipindutin ka eh. Eh kung hindi nga pinindot, di ba? kung merong hindi nakapindot doon sa sinasabi nilang rules, di buti isa lang yung nagpatato. Kaya inaward po yun. Pinagbayad po yung radio station. Hindi nyo pwedeng lokohin kahit sinasabi nyo April Fools kasi may naniwala eh. False advertisement, di ba? Meron sa American yan eh. Ngayon, nakita ko rito, kaya kahit hindi ko na pinanood kung ano nangyari, alam ko na yan eh. Ganun yung nangyari niyan. Kaya lang, hindi naman po siya viral. Mas naging viral pa yung umamin sila. Pero in fairness, may nagpatato talaga. Yun, doon po ako naawa eh. No? Kinausap ka para magpatato ka at bibigyan ka ng 100,000. No? Habang buhay na yun. Malaos man yung taragis. Meron na po siyang taragis takoyaki dito sa noo. Ang hirap po nun, no? Habang buhay para po sa 100,000. Eh, binayaran naman po siya. Kaya lang, naisip ko, may mga nakikipag-deal pala na tao, no? Talaga, no? Na para lang po sa 100,000. Habang buhay mong suot-suot. Habang buhay nasa noo mo ng taragis. Hindi ko ma-imagine na merong mga tao na very willing na maging kahihiyan. Very willing na maging kahihiyan. Okay. So punta na po tayo rito sa medyo seryoso. Isa pa po pala yung naawa ko, yung mga taga Baguio, tsaka viral din to eh. Si Greenman, nakita ko sa TikTok umiiyak, humihingi ng sorry. Parang sabi ko, bakit? Bakit nagsusorry kaya to? So sinearch ko. Yung pala marami na nagagalit sa kanya. Alam niyo po si Greenman sa Baguio, isa po yan sa pagka Sabado-Linggo, hindi ko alam kung kailan yung sila nag-ano ron, yung nagsimula yan, buskers lang yan, nakatayo lang yung mime, may baril siya, meron siyang, yung hindi kumikilos, tapos pag nagpa-picture siya, kikilos siya, tapos nagpapakwela, ganun lang po yung mga gimmick niya dati. Nung sumikat na sumikat, nag-show na siya dun sa may Session Road. Parang may mini show na siya ron na yung mga nagpapapicture sa kanya, binibiro-biro niya. Akala ko nga yung mga joke niya na pagseselosin yung yung mga boyfriend. Inaakbayan niya, mga ganun. Akala ko dun siya napuruhan. Yung pala sa body shaming na tinatawag. Yung sinasabihan niya yung mga matataba na taba. Baboy. Ako, ewan ko lang po kasi dapat ganun eh. Ewan ko bakit umiyak to si Green. Kasi ako na na kaya nakikisimpatya ko. Kaya lang yung reaction niya, bakit ka magpapadala dyan sa mga yan kung hindi ka naman talaga, di ba? Nagpapatawa ka lang eh.
Talaga bang gano'n ang ugali mo na mapanghusga ka? Eh, 'di ba 'yun out of pagpapatawa? Masyado kasing woke culture sa atin, eh. It's all for fun lang. Eh, kung ayaw niyo pong kasi sikat po 'yan, eh, si Greenman, lagi pong maraming tao nakapalibot sa kanya. Kung ayaw niyo pala na mabibiro, eh, huwag kayong tumumpok dun sa kanya, 'di ba? Yung dumadaan lang kayo ta's tinawag kayo. Hindi ko po alam 'no, kung ano po ang pangyayari. Kaya lang sobra na yung pagiging ginagaya natin yung woke culture sa Amerika na mga body shaming, mga eh, sa'tin dati yan po siguro yung ano, eh, yan po yung, nagpatatag sa mga kabataan noon na hindi na mararanasan ng mga kabataan ngayon. Kasi ngayon, anti-bullying. Sa totoo lang po, nung tayo lumalaki, 'di ba, produkto tayo ng pambubully. May ano po 'yan, eh. 'Pag bata ka pa, ikaw yung batukan. Uutusan ka na ng matatandang mga bata, pare-pareho kayong bata, 'di ba? Yung mga may edad na bata, kung ikaw ang pinakabata, ikaw ang uutusan, pero yung utos mo may batok pa, 'di ba? Parang normal normal lang sa mga kabataang lumaki sa gano'n, eh. Tapos tayo as is tinatawag natin. 'Pag may bukol ka dito, 'no? 'Pag may bukol ka dito, ang tawag sa'yo, bukol. Puta, asan si bukol? 'Di ba 'pag nakatabingi ka gano'n, ang tawag sa'yo tabi, tabingi. Wala po nasasaktan. 'Pag may kirat ka, kirat. Yung tawag sa'yo, kirat. Do'n mo madi-distinguish maraming ED. 'Di ba may mga ED pango, kirat, o o 'pag maitim ka nognog ang ano mo, eh, nognog ang alam niyo 'yun? Nognog ka. Pagka maitim ka, nognog ang magiging palayaw mo. At parte po 'yan, kaya matatatag ang mga tao, eh. Kaya nga yung mga pangit nun, talagang alam nilang pangit sila. Ba't ka masasaktan, eh, talaga naman. Kaya alam mo na kaagad 'pag may poknat ka, poknat tawag sa'yo. Alam mo na kaagad, eh, kaya ang tawag sa'kin nun, maraming tawag sa'kin, eh, kabayo, gilagid, kuba, maraming tawag sa'kin, eh. Luga, kasi yung luga hindi wala po akong luga. Eh, bingi ko, eh. Tapos nagsabi na, bingi 'to, may luga ka siguro. Yun, luga na tawag sa'kin. Ang dami pong tawag sa'kin, yung po magpapatatag sa inyo. 'Pag bata kayo, kinakailangan may alias kayo kasi 'pag wala kayo alias, putya, wala kayong katuturan, eh. 'Di ba? Kirat, Junior, magaling ako mag-gano'n ganyan, eh. Yun yung baka may luga tenga mo kasi hindi ka makarinig. Luga na yung tawag sa'kin nung iba. Ewan ko ngayon, eh, kung mataba ka, ba't ka magagalit na tawagin ka mataba? Nasaan ang leeg mo ba dun? Wala kang leeg, o di kaya tawagin kang kanor. Nanghihinayang lang nga ako dahil gorilla, unggoy. Lahat po na natawag sa'kin, eh. Kaya yung mga bata noon, wala po 'yan, wala may narinig ba kayong mga nagpapakamatay na bata? Wala po. Ay, bawal pala sa YouTube 'yun. Matatatag tayo nun, eh. Eh, ngayon putya maramdamin ng mga tao, eh. Biruin mo 'yun, nagpapatawa po 'yun si Greenman. Eh, kaso kung iiyak ka Greenman, iwan mo na 'yan. Iwan mo na kasi hindi ka bagay. Hindi mo kakayanin. Balik ka na lang sa dati, hindi ka nagsasalita. Yun na lang uli kaya kasi kung marami ka napapasaya, marami ka napapatawa sa ginagawa mo tapos 'wag kang maging pleaser. Yun lang yun. Kasi panahon na ng social media ngayon, may masasabi sa'yo, eh. Binasa ko nga yun, eh. Ang dami palang galit kay Greenman. Malamang yung mga galit kay Greenman, yung mga ibang nagko-costume na walang pumapansin.
Superstar kasi yan, si Greenman dun sa Baguio City. Kilalang-kilala yan dun. Anyways, yun lang 'no, masyado tayong pa-woke. Tinawag ka mataba, mataba ka ta's magagalit ka. Tinawag ka mataba dahil mataba ka, puta 'di mag-exercise ka kung gusto sa'tin ngayon anong tawag dun, ipatanggap yung mga hindi po, Talaga pong gano'n, may pangit, may pogi, 'di ba? 'Di ba may mga pangalan nun, pogi, yung mga batang lumaking pogi. 'Pag may malaki ulo, puta ulo na yan, asan si ulo? Okey, punta na po tayo. Napakuwento tayo, Hindi, naawa lang ako ro'n kay Greenman kasi umiiyak siya, Sabi ko hindi puwedeng pang-social media 'to si Greenman. Sumikat nga kasi siya sa mga dami po ng mga turista na kumukuha sa kanya ng video. Yun po nagpasikat sa kanya, nalagay siya sa TikTok, nilagay siya sa mga reels, 'di ba? O 'di sikat ka. Hindi niya kaya, Hindi niya kaya. Akala niya 'pag sikat dapat lahat humahanga sa kanya. Hindi po totoo 'yan. May tatawag sa'yo mangkanor, may tatawag sa'yo na manyak. Puta 'pag nagpaapekto ka diyan, yung mga 'yan, kaya ka tinatawag na mangkanor at manyak, ikaw ang pantasya nila, Pinagpapantasyahan niyo ako. Gano'n lang 'yun. Dapat may balik ka. Puta puwede ka ba magpaapekto diyan, 'di ba? Hindi ka tatagal. Oh, 'yan, Greenman. Tagahanga mo pa naman ako. Okay, punta na po tayo rito sa medyo seryoso. Ngayon pong araw, sabay po. O, hindi sila nagkita. Ganun po ang ibig sabihin na napakalaki po nung area na yun. Hindi po nagkita yung sabayang anong tawag dito, drill. Actually, hindi drill, patrol Isang hilera ng mga barko, isang barko ng Pilipinas, isang barko ng US, Australia, at saka Japan ay pumarada. At sinasabi po ng mga tagahanga ng ating Pangulo na ito talaga tagumpay ito dahil for the first time to naganap. Ano ba ginawa ng pumarada? Tapos sa pahayag nila wala naman daw untoward incident, no? Malamang ang gusto nilang sabihin ay hindi nagkabombahan yung tropa ng China na kasalukuyan din nag-e-exercise din dun sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Diyan sa may disputed area. Wala raw pong untoward incident. Ibig sabihin, meron pong hindi po sila nagkabombahan. Ako kasi kinakabahan, baka ito na yung simula ng Kala ko kasi marami. Ayun talaga, akala ko maraming mga barko, 4 lang pala. Derek Ababa, thank you very much sa 999. Pero yung mga reaction po, no? Ito po sa mga reaction po ng mga fans club ni BBM. Ito po yung lumutang sa kanila, no? Sabi, inutil kasi si Tatay Digong nyo, no? Ang sabi ng mga fans club, inutil si Tatay Digong nyo dahil 6 na taon siya, hindi niya nagawa yung ginagawa ni PBBM na pakikipag-alliance laban sa China. No? 6 na taon, sunod lang na sunod sa China. Sabi ko sa isip-isip ko, talagang Ito bilib na bilib kayo dahil hindi nagawa ni Tatay Digong na yun pa yung termino niya bumuo ng alyansa. Parang talaga si BBM ang bumubuo ng alyansa. Ibig sabihin napasunod ni BBM yung US, Australia, Japan, Siya yung talagang nagpasimuno ng alyansa niyan. Okay, Orbili Dapitalia, thank you very much sa 12.99. Saudi Arabian Real. Alam niyo sa totoo,
kinakantsawan niyo, 'no? Yung result po kasi, kanya-kanyang diskarte yan, eh, 'di ba? Ngayon pinagmamalaki niyo na may diskarte si PBBM at nagustuhan niyo yung diskarte. Alam niyo po, may diskarte din ng 6 years si Pangulong Duterte. Ang diskarte niya ng 6 years, kapayapaan. Ang diskarte niya ng 6 years, mawalan ng tension diyan sa West Philippine Sea o diyan sa South China Sea, sa pagitan ng Pilipinas at China. At sa ating pananaw, sa aking pananaw, kahit hindi nyo pananaw, no? Sa aming pananaw, nagkaroon po ng katahimikan sa pagitan po ng China at Pilipinas diyan sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Yun po yung diskarte ni Duterte. Ngayon, kung ang diskarte po ni PBBM ay maghanap ng kakampi sa labas, no? Sa labas ng magkakapitbahay ng pinag-aagawang teritoryo, eh diskarte niya yun. Kung ang diskarte niya tuwing magde-deliver tayo ng pagkain sa mga sundalo natin sa Iyungin, eh bobombahin tayo ng water cannon at kayo ay proud sa ganung uri ng diskarte, eh wala tayong magagawa. 'Di ba? May sapaw kayo, yun yung nakikita niyong tagumpay. Yung kada magde-deliver tayo, titirahin tayo ng water cannon. Wala tayong magagawa. Yung dahil diyan sa pinoproject ninyo na matapang ang Pilipinas at handang ipagtanggol ang ating teritoryo, ay binubugaw nyo palabas. Hindi kayo nakakapag-imbita. Binubugaw nyo palabas yung ating mga foreign investment. Eh, diskarte nyo yan. Eh. Kung yan diskarte nyo na yan ay nagbibigay ng paraan para hindi matuloy yung mga build nung panahon ni Duterte. Eh, yan ang epekto talaga. Alam nyo po, yung battle of propaganda, yan po, may hangganan yan. Hindi nyo po pwedeng idaan sa propaganda ang lahat. No? Hindi nyo pwedeng sabihin na mas maganda yung ginagawa ni BBM. Samantalang sa aktual, kada magdi-deliver, binubomba tayo ng tubig. Tanong, nadideliveran ba nung panahon ni Duterte? Nadideliveran ba ng supply yung mga taga-Ayungin? Nadideliveran din. Binubomba ba tayo ng water cannon? Hindi. So pareho din. Parehong objective. Bakit ba ano ba ginagawa natin sa Ayungin? Nagdi-deliver lang tayo ng mga supply dun sa mga sundalo ron. Dahil atin yun eh. So pinamigay ba ni Duterte yung Ayungin? Hindi. Katunayan, nagdi-deliver tayo. Pareho lang tayo ng ginagawa. Pareho tayo ng ginagawa. Magkaiba ng diskarte. Di ba? Parang ganito yan eh. Mga magkakapit-bahay. No? Yung panahon ni Duterte, nakiusap tayo sa mga kapitbahay na may aso. Pwede po ba talian nyo yung aso nyo kasi nakakatakot pong dumaan eh. Tinalian. Eh ngayon, panahon ngayon, kada dadaan tayo, hinahabol tayo ng aso. Kasi sinabihan natin eh. Pwede ba wag nyo, pag nilabas yung aso nyo, sipain namin yan. Paluin namin yan. Ganun. Ganun lang po yan, di ba? Nakukuha po. Yung diskarte pong nakukuha sa magandang usapan, yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Kung ang gusto po ninyo yung astigan, yan ang ginagawa natin ngayon. Nakikipag-astigan tayo. Hindi lang po yung kalagayan ng mga sundalo natin ang ine-expose natin sa danger. Pati po yung foreign investment. Paulit-ulit ako rito eh. Sino pong matinong tao, sino pong matinong investor ang mag-invest sa lugar na anytime pwedeng sumiklab ang digmaan? Hindi ko po sinasabing sisiklab ang digmaan. No? Perception po yan. Yan yung gusto nating iparating dun eh. Yan yung sinasabi ng mga world media sa atin eh. Tayo yung magiging sentro. Taiwan at saka tong South China Sea. Dahil sa girian ng Pilipinas at ng China.
Bidang-bida tayo. Biruin niyo kagirian natin yung China. Ang tindi ng dating sa atin, pinoproject na tayo na kaya nating lumaban sa China. Na tayo yung mga bayani. Tinatapik naman natin yung ano natin. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako po. Kinukundin ako po. Ito pa po malupit, no? Ito po, nabasa lang na uli natin, pangangantyaw. Yung golden age pala ng build ni Pangulong Duterte na pinagmamalaki ng mga DDS shit. Ganun pang bigkas no? Ay hindi pala natapos yung mga marami pala dyan na hindi tapos. Opo. Kaya nga po umaasa kami, no? Kaya nga po ako, personally, binoto ko po si BBM dahil po sa pangako na itutuloy niya. Itutuloy niya yung build, itutuloy niya yung friends to all, enemies to none, itutuloy niya yung iba't ibang proyekto na ginawa ni Pangulong Duterte. Kasi alam namin marami pong hindi natapos eh. Ganun po talaga. Pag sobrang dami ng yung ginawa, wag na tayong maglokohan. No? Wag na tayong maglokohan mga kapatid. Isisisi nyo na naman na wala talagang naganap na golden age of infrastructure. Alam nyo, sabi ko nga, hindi nyo makukuha yung tao sa tinatawag na propaganda. Kasi yung golden age of infrastructure sa panahon ni Duterte, kahit short-lived yan, nakita po namin yan eh. Hindi nyo po pwedeng pabulaanan yan ngayon ng tokis lang. Sabihin nyo, wala naman talagang golden age of infrastructure. Hindi talaga totoo yung build dahil hindi naman natapos. Utot nyo. Sangkatutak po yun napatapos. Nariyan naman lahat yan. No? Hindi na namin po kayo na kailangan isa-isahin. Alam nyo kung bakit hindi namin kayang isa-isahin? Ang dami. Ang dami. Ngayon po, wala. Meron ba kayong mababanggit ngayon? Ang pinagmamalaki nyo nga ngayon, yung mga pangarap. Eh. Pagmamalaki nyo na magpapatayo. Si PBBM lang nakaisip na magpatayo ng cancer, ano yan? Hospital para sa cancer ba? Itatayo pa lang, pinagmamalaki nyo na eh. Wala pa talaga. Wala na talaga. Bakit tayo nakakatiyak na wala na talaga? Wala po nagpopondo. Ngayon po, nabasa ko lang, Japan, tinatarget nila na maging sila yung magpondo sa mga yung Bicol Express, yung Bicol na ano. Talaga? Sinabi ba ng Japan na pupondohan nila yan? Tigil po mga pondo ngayon. Tigil po yung mga paggawain. Hindi naman po tigil kasi napondohan eh. Matumal po, wala pong bagong proyekto ng infra. No? Yan po yung mga napondohan na panahon pa ni Duterte. Yun po yun. Kasi ikot ng ikot eh. Ang ating pong presidente, kasalukuyan, busy. No? Saan po busy? Yan. Busy sa kaikot, busy sa kacha-chacha. Ilang araw na po yung panukala ni Gadon. Wala pa po tayong naririnig na pagkontra mula sa Malacanang. Wala pa po tayong naririnig na pagkontra mula kay Speaker. Lalong wala po tayo kay Subiri at sa Speaker of the House na si Martin. Ibig sabihin, may katotohanan po yung pangamba ng karamihan sa atin na pag inopen po yan chacha, open din po lahat ng pwede nilang baguhin. Kaya wag na po kayo mag-aksaya ng panahon kasi yan po correct. Yan ang hinala ko no? Yan sinasabi ni Say Motocar Tips. Paano mo kukontrahin kung galing sa inyo yung diskarte na yun, di ba? Si yan lang po pagpapatunay. Si Rufus Rodriguez, hindi po naabutan ng memo. Hindi lang po si Martin Pati po yung chiwari-wariwap niya dyan sa Congress, hindi po kinukontra. Sino po yung mga yan? Si Dalipe,
si Suarez at saka 'to si Gonzales. Oh, bakit hindi niyo po kinokontra yung sinasabi na mag-political tiyatya? Eh, kasi nga baka all along yan talaga yung gusto ninyo, 'no? Kaya tama po yung mamamayan na hindi magtiwala. Tama po yung mamamayan na 88% ng mamamayang Pilipino ay ibasura yang binabasura yang tiyatya ngayon. Kasi talagang hindi po kapanipaniwala na economic at saka pati po yung economic tiyatya, ano po maidudulot niyan? Makaka-attract na kayo ng foreign investments dahil nagtiyatya lang kayo? Eh, yung ikot ng ikot, hindi maka-attract, eh. Huwag kayong mag-alala. Okay, last po, 'no? Alam po ninyo, lagi 'no, hindi nyo bukang bibig po ng lahat ng vlogger. Gina Assis, thank you very much sa 36.99 AED. Ano ba AED? Dirham o dinar? Hindi ko hindi ko alam kung ano po bago po tayo ano 'no, bago po tayo ah, pumunta pa sa iba, bago po tayo pumunta sa inyong mga katanungan. Ano lang po natin, tapusin po natin 'to sa isang isang ano 'no, isang palaisipan 'no. Nagtataka tayo, masyado yung obsesyon ng mga supporters and vloggers ni PBBM. Masyado yung masyado po yung obsesyon nila ng paninisi sa pamahalaan ni Pangulong Duterte, 'no? Na tinatrap ninyo yung sarili niyo sa diskarte ng mga dilawan, 'no? Paninira sa ama, maapektuhan yung anak. Di niyo naman masiraan si Sara Duterte, 'di ba? Kaya nga eh, bakit hindi niyo masiraan si Sara Duterte? Eh puta na nadala na kayo sa nung nakisabay kayo sa paninira kay Sara Duterte dito sa mga Makabayan Black. Nakita niyo yung resulta, 'di ba? Lalo nag-number 1 si Sara Duterte. Walang pakinabang sa amo nyo, si Martin. Walang pakinabang eh. Hindi nyo na po promote, lalo nyo pa nasisiraan. Napakatindi ng formula. Yung formula po ng mga dilawan inadapt ninyo. Yung formula ng dekadang paninira, formula ng taon yung sinisiraan pero lalo lang nagiging popular sa mga tao. Actually, pwede na pong sana, no? Pwede na pong makalimutan yung mga kung anumang achievement ni Pangulong Duterte. Kung merong ginagawa si PBBM, alam niyo hindi, tignan po ninyo si Pangulong Ferdinand Marcos po ba, yung tatay, sinisiraan po ng mga DDS, mga Duterte supporters, lalo na kami mga kulto ni Digong, naninira po ba kami? Yung po ang projection po ng mga tao, kasi pare-pare po tayong bata ng panahon ni Marcos eh. Ang projection po ng tao, yan po ang pinakamagaling na presidente, yan po ang pinakamaraming na ipatayong infrastructure, no? Hindi po namin sinisiraan yan. Bakit mo sisiraan? Kung marami talaga na paggawa. Bakit mo sisiraan kung matalino talaga? Pero hindi po namin kinakailangang siraan para mapatampok po namin si Pangulong Duterte. Ipinagmamalaki lang po namin yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Hindi po kinakailangan makipag-compete namin si Pangulong Duterte sa tatay ni Pangulong Marcos. Pero eventually, kami po nakaka-realize na pinakamagaling na Pangulo si Pangulong Duterte without necessarily na ikukumpara mo siya sa ibang mga pangulo.
Pinagmamalaki lang po namin. Nakita niyo po yung diferensya natin, mga supporter ni PBBM, tsaka supporter ni Duterte. Wala po kaming bukang bibig kundi ipagmalaki nung panahon ni Duterte. May war on drugs, tahimik ang kapaligiran. Nung panahon ni Duterte, na kapag meron tayong friends to all, enemies to none. Kaya tahimik tayo sa West Philippine Sea nung panahon ni Duterte. Dahil friends to all, enemies to none. Marami pong investors, pinakamalaking investment, pinakamaraming investment, foreign direct investment na ganap sa lahat ng panahon. Naganap nung panahon ni Pangulong Duterte. Pinagmamalaki lang po namin. Hindi po namin kinakailangan siraan si Pinoy, siraan si ERAP, siraan si GMA, siraan si Cory. No need. O kita nyo ngayon, hanggang ngayon, buhay yung legacy ni Pangulong Duterte. Kayo, ipagmalaki nyo yung ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon. Hindi yung sisiraan nyo. Ayun ang problema pag wala maipagmalaki. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo. Ano